sa presensya po ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga outreaches po natin, kung nakita po ninyo yung mga pictures po natin sa ating pong Facebook account, ang mga outreaches po natin, naka-engage po sila ngayon. Binigyan po natin sila ng link. Praise God. So, yung mga katabi po natin ngayon, napakarami po nila, hindi lang po natin nakikita. At isa pa po dito, kasama po natin yung mga angels ng Panginoon worshiping us today. Isa pa pong palakpak sa ating pong Panginoon. Ako po personally, I was so much blessed last night. Napakaganda po ng mensahe po na binigay po sa atin ng ating pong bishop. Di ko po makakalimutan yung 4 na S na yon kung bakit meron po tayong consecration night. At gusto po nating dagdagan ngayon pong oras nito bago po tayo tuluyang manalangin at tayo po ay magtalaga ng ating buhay. Let's open our Bibles to 1 Chronicles chapter 14 from verse 8 to verse 12. Ating pong babasahin po sa wikang Tagalog. 1 Chronicles 14, 8 to 12. Ganito po ang nakasaad. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ang piniling hari sa buong Israel, tinipon nila ang lahat ng sundalo nila para hulihin siya. Pero nabalitaan iyon ni David at sinalubong niya sila. Nang lusubin ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim, nagtanong si David sa Diyos, sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Matatalo po ba namin sila? Sumagot ang Panginoon, oo, lumakad kayo dahil matatalo ninyo sila. Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Baal Perazim at tinalo nila roon ang mga Filisteo. Sinabi ni David, nilipol ng Diyos ang mga kalaban ko na parang dinaanan ng rumaragasang baha at ginamit niya ako para lipulin sila. Kaya tinawag na Baal Perazim ang lugar na iyon. Naiwan ang mga Filisteo at ang mga Diyos-Diyosan nila at nag-utos si David na sunugin ang mga ito. Ang Diyos po ang nagpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ang ating pong bibigyang diin ngayon is about lifelong path to maturity. Kapag sinabi nating lifelong path to maturity, yung pong daan patungo po sa ating pag-unlad at paglago, ito po ay habang buhay. Hindi po ito isang linggo lang. Hindi po ito isang taon. Hindi po ito 10 taon habang tayo ay nabubuhay. At meron pong 3 bagay na ating makikita ano yung ating dadaanan para po tayo ay magkaroon ng paglago. Unang-una po yung salitang building up. Second is battle. Third is breakthrough. Kung titignan po natin sa buhay po ni David, dito po yung second encounter po niya sa mga Philistines. Saan po ang kanyang first encounter sa mga Philistines? Noong pong hinarap po niya si Goliath. Meron pong isang higante na kanyang tinalo. Kaya dahil natalo po ang mga Philistines, galit na galit po sila kay David. Kaya meron pong second encounter. At tandaan po natin, si David po napakatapang. Ang dala po niya ay 5 bato. Ang sabi po ng ilan, noong pong tinalo po si Goliath, yung 5 bato daw, ang ibig sabihin noon ay Jesus. Hindi po yon. Hindi po yun ang ibig sabihin po noon. Kumisan kasi hindi spiritualize po ang lahat. Alam niyo po ba kung bakit 5 ang dinala na bato ni David? Sapagkat meron pa pong 4 na kapatid si Goliath na inihahanda niya kung tutulong ang 4 na higanting ito, nakahanda yung 4 na bato. So, ibig sabihin po nito, isang bato
para sa isang Goliath. Isang bato para sa isang higante. Ganoon po katapang ito pong si Haring David. Bakit po? Kasi bago po darating yung battle sa buhay po ng tao, meron pong building up. Building up. Kung titignan po natin noong hinarap po niya si Goliath, ang sabi po niya, you came with sword and spear and javelin, but I came in the name of the Lord God Almighty, the God of Israel, whom you have defied. So ibig sabihin po nito, kilalang kilala ni David ang Diyos ng Israel. Yung pong building up ng kanyang faith sa Panginoon ay napakatindi. Kaya nga po handang-handa po siya sa battle. At dahil po siya po ay nagtagumpay doon po sa battle, nagkaroon po ng breakthrough doon po sa buong Israel. At ngayon po, haharap na naman po siya sa isa pong battle. At ano po ang kanyang ginawa? Tinanong muna niya ang Panginoon kung siya po ba ay magtatagumpay kung lulusubin niya. At ang sabi po ng Panginoon, sige, lumusob ka. Alam niyo po ba yung Rephaim? Tinignan ko po yung meaning po ng Valley of Rephaim. This is a place of giants. Na ang ibig sabihin po nito, ang mga naninirahan po doon ay mga higante na kamukha po ni Goliath. Kaya kailangan muna niyang magtanong sa ating Panginoon kung lulusob po siya. At doon po na-build up ulit ang faith ni David nung sinabi ng Panginoon, sige, lumusob ka sapagkat matatalo mo sila. Sino po ang naririto na meron pong labanan sa buhay? Pakitaas po ang kamay. Yung pong nagtaas ng kamay, pakisabi sa kanya, may paparating pa. Wait, there is more. You know why? Because this lifelong path to maturity, kaya nga po lifelong, there will be a continuous battle and a continuous breakthrough in our life. That's the reason why meron pong continuous building up of ourselves. Nandiyan pa po ba kayo? In 1 Chronicles chapter 14 verse 11 from the New Living Translation, ang sabi po dito, so David and his troops went up to Baal Perazim and defeated the Philistines there. God did it. David exclaimed, he used me to burst through my enemies like a raging flood. So they named that place Baal Perazim, which means the Lord who bursts through. In other words, break through. Pwede po ba natin isigaw ng malakas yun? 1, 2, 3. Break through. Once again, break through. Ang sabi po dito, our God is a God of breakthrough. Kaya kung atin pong babalikan yung pong spiritual development po natin o yung pong endless path, yung pong lifelong, nandoon po yung building up, yung pong battle, at saka po yung breakthrough. Tayo po ay magkakaroon po ng highest level ng battle. Darating po yan, panahon na yon. Kailan yon? Kapag po ang Panginoon ay paparito na po sa lupa at magkakaroon po ng Battle of Armageddon. That will happen before the millennium. Kaya nga po, yung pong battle po natin, paangat ng paangat. Kasi inihahanda po tayo. Huwag na ho tayong magtaka kapag may labanan, kasi nga po, yan ang dadaanan po natin. At kapag po, pataas ng pataas ang level ng battle sa buhay natin, pataas din po ng pataas ang level ng ating breakthrough. Tinignan ko po yung meaning ng breakthrough sa Tagalog, pambihirang tagumpay. Magpilit pumasok. Ano yung magpilit pumasok? Kasi nga po may hindrance, kaya pipilit. Yun po yung breakthrough. Hindi ka makapasok, pipilitin mo hanggang makapasok ka, you have broken that hindrance at nagkaroon ka ng matinding tagumpay.
pagsulong, pag-unlad, pagtuklas, at pagpapabuti ng iyong buhay. Kapag meron kang dating hindi alam at natuklasan mo, that's a breakthrough in your life. Kaya po yung increase of knowledge, it is a breakthrough sa buhay po ng isang tao. Magfo-focus po tayo doon po sa building up, sapagkat nakasalalay po yung ating battle at yung ating pong breakthrough doon po sa word na building up. Di po natin pag-uusapan muna yung battle at breakthrough. We will focus on building up because that will bring us to that battle na magtatagumpay po tayo at makakaranas po tayo ng breakthrough. Sino pong gustong magtagumpay sa kanyang battle? Magsabi ng amen. At magkaroon ng breakthrough. Another amen. Why night of consecration? Because this night of consecration is a night of building up ourselves. Kaya nga po, every time na papasok po tayo sa another year, sigurado po, meron po tayong night of consecration. Dahil po yung next year will be another level of battle. Kaya kung hindi po tayo built up, hindi tayo magtatagumpay. Tingnan nyo nga ho yung katabi nyo, kung siya ay nakahanda na talaga sa labanan. At patuloy tayong ihahanda ng Panginoon, meron pa po tayong 4 na gabi. Ito po yung pangalawa. Kaya huwag kang papayag na aalis ka mamaya na hindi ka na-build up sa iyong pananampalataya. Ito pong building up ourselves, meron po itong tinatawag na proseso. It is a central process, it is a continuous process, and it is a collaborative process. Sabihin natin malakas, central process, continuous process, and collaborative process. Unang-una po na ating titignan, ito yung sentro na proseso na dapat po ito ang ating pinag-uukulan ng panahon. May iba't ibang prosesong dumarating sa buhay natin. Pero ito dapat ang maging sentro ng proseso ng iyong buhay. Ang sabi po ng Colossians 2:7, ito po yung pinaka-verse po ng ating theme, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Kapag sinabi pong rooted and built up in Him, it means this is foundational. Kaya ito po ang maging sentro ng proseso na dapat ating dinadaanan. This must be our priority. Kung ating pong bibigyang diin ang bagay na ito, na dapat bantayan natin yung proseso ng pag-angat ng ating pananampalataya, dahil kung mahina ang ating faith, tatamaan ang lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Kaya dapat ang ating pong inaalagaan at ang ating pinag-uukulan ng pansin ay yung proseso ng paglago ng ating pananampalataya. Ang sabi po ng Jude 1:20-21, but you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Tinawag po ang ating faith na most holy. Because our faith is described as most holy, we need to give attention to it. Okay, paalala po sa katabi nyo, pakisabi sa kanya, banal ang pananampalataya mo. Our faith is holy. And because our faith is holy, it is worth fighting for. Marami pong mananampalataya, talagang nilaban nila yung kanilang pananampalataya. Hanggang sa panahon na papatayin na sila.
Hindi sila sumuko. Pinakita nilang mahalaga yung pananampalataya nila. Nandyan po ang mga apostol. Nandyan po yung mga ilang nauna sa atin na mga lingkod ng Panginoon. Nilaban nila ang kanilang pananampalataya. Alam niyo po yung binabali-baliwala lang nila yung faith nila. Ibig sabihin, mababa ang tingin nila sa kanilang faith. Yung madali lang pong ipagpalit yung relasyon sa Panginoon, madaling ipagpalit ang pananampalataya, madali itong isang tabi, kasi po mababa ang tingin sa faith. Pero kapag mataas ang level ng tingin mo sa pananampalataya, hindi mo ipagpapalit. Ilalaban at ilalaban mo ang pananampalataya. Ang sabi nga po ng 1 Timothy chapter 6 verse 12 from the Amplified Version, fight the good fight of faith. In the conflict with evil, take hold of the eternal life to which you were called and for which you made the good confession of faith in the presence of many witnesses. Ilaban mo ang iyong pananampalataya. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Alam niyo po ang dahilan kung bakit pinapapunta po namin kayo sa harapan para tanggapin ang Panginoon. Para po maging public yung ating confession of faith. Yung maririnig ng madla na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi dito, the good confession of faith in the presence of many witnesses. Sino po sa inyo nung tinanggap ninyo ang Panginoon, may nakarinig habang tinatanggap mo siya? Saksi ang kaibigan mo, saksi yung pastor, saksi yung mga mahal mo sa buhay nung tinanggap mo ang Panginoon. You made a confession of your faith. At yung pong confession of faith natin yon, yan po ba ay tinatayuan pa natin hanggang ngayon? Na sa tuwing tinitingnan tayo ng mga nakarinig sa atin nung tinanggap natin ang Panginoon, yun pa rin ba ang nakikita nilang tinatayuan mong pananampalataya? I thank God when I received the Lord, nandoon po ang aking buong pamilya. At hanggang ngayon, binabantayan po ako ng aking mga kapatid kung nagtutuloy ako sa aking pananampalataya. Ang isa pong nakakalungkot, may mga ibang mga Kristiyano, narinig sila ng kanilang nanay, narinig sila ng kanilang mga kapatid, narinig sila ng kanilang mga kaibigan, when they have accepted the Lord, they have confessed their faith. At pagkatapos po, umiyak pa po sila, lumuhod sila. Pero nasaan sila sa panahon na ito? Dahil hindi po nilaban ang pananampalataya, hindi po nag-build up, hindi ginawang sentro. Ito pong bagay na ito na sinasabi kong central process, ay sila po ay hindi nakapagpatuloy sa kanilang pong buhay. Ang sabi po ng Jude 1:20b, may kadugtong po ito. But you, beloved, building up yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Dinugtong po ito, praying in the Holy Spirit. Ako po ay may tanong sa inyo, do you still pray in the Spirit? Kapag sinabi pong praying in the Spirit, ito po yung ating pagpipray sa ibang wika. May mga ilan dahil nakarinig na po sila ng mga ibang mensahe patungkol po sa pagsasalita sa ibang wika, tinigilan na po nila yung pagsasalita sa ibang wika. Pero binanggit po dito, alagaan natin ito. You build yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Isa po sa prayer ko ngayong pong consecration night, ma-revive yung ating pananalangin sa banal na Espiritu Santo. Yung binibigyan tayo ng wika ng Holy Spirit. I will never forget the time
I was baptized in the Holy Spirit. Nagde-devotion po kami ng aking pong mga kapatid. Nagigitara po yung kuya ko. Kasama ko po si Kuya Albert, si Ate Helen, si Ate Marlene, at ako po. Kami pong 4. Habang po kami sumasamba, hindi ko na po alam kung anong aking sasabihin patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Bigla po akong nagsalita nang hindi ko naiintindihan. Pero habang binabanggit ko po iyon, lumalakas ako. Nagiging payapa yung puso ko. At ayaw ko nang tumigil. Meron po bang galing sa demonyo na ayaw mo nang tumigil sumamba? Ayaw mo nang matapos yung pagsamba? Galing po ba sa dyablo yung punong-puno ka ng kapayapaan? Mga kapatid, totoo po ito. At alam niyo po, pagkatapos po noon, tumapang po ako. I was only 16 years old at that time. Biglang naalis yung aking pagkamayain. Bumalik po ako ng eskwelahan. Ako po ay 4th year high school na po at that time. Alam niyo po, naisama ko po ang kalahati ng aking pong mga kaklase po doon sa amin pong youth service. Galing po ba sa kalaban yon? Kaya every time na yun po ay aking naaalala. At nung nag-17 po ako, nag-18 po ako, nakakapag-preach po kami sa labas, sa mga kalye, doon po sa palengke, na dati po nanginginig yung tuhod ko. I cannot even stand in front of people. Sigurado po takot ako. But because of this praying in the Holy Spirit, ito yung nagpatapang, ito yung nagbigay ng lakas, ito yung nagpuno sa akin na hindi ko makontain, kundi yung ibahagi yung aking karanasan sa mga nangangailangan. Kaya kapatid, I challenge you, if you haven't experienced this, huwag mong hayaan, lampasan ka ng 5 gabi na hindi ka mapuspos sa banal na Espiritu Santo. Huwag mong i-control kung gusto ng Panginoon na punuin ka. Huwag mong hayaan yung maling kaisipan ang siyang maging dahilan na hindi natin matanggap. Isa po ito sa greatest treasure na inihanda ng Panginoon because this speaks about the outpouring of the Holy Spirit. Nandiyan pa po ba kayo? Ang sabi po ng Ephesians 6:18, pray in the Spirit at all times. Sabi natin malakas, all times. Whether maganda po yung nangyayari, hindi maganda yung nangyayari, we pray in the Spirit at all times. May mga times po na ako po'y nakasakay po sa akin po sasakyan. Isa po sa all times po yun. Ang sarap yung nagsasalita ka ng ibang wika, papunta ka sa gawain ng Panginoon. Actually, kanina, sabi ko po sa asawa ko, parang nahihilo ako. Masarap naman yung tulog ko. Sabi nga po ng asawa ko, napay ka pa niya, kamanyaman, matudtud na nakako. Yun po yung isang blessing ng Lord sa akin. Kahit saan, pwede akong matulog. Kahit po dyan sa upuan. That's a blessing. Pwede. Pero kanina, okay naman yung tulog ko, pero masakit yung pakiramdam ko. And that is a spiritual battle. I spoke in tongues. And I prayed in the Spirit. And after praying in the Spirit, 5 oras po akong magsasalita ngayon. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. My question is, do you know the prayer requests of the believers? Alam ba natin ang mga panalangin ng mga mananampalataya? Hindi natin alam.
Kaya nga po, ang unang binanggit dito, manalangin tayo sa ibang wika in the Spirit. And the Spirit of God knows and understands kung ano yung nandito sa puso natin. Kaya pagkatapos noon, siya mismo bibigyan kanya ng interpretation doon sa mga naisin ng puso mo. Biglang magsasalita ang Holy Spirit sa iyo na yung dinalangin mo sa ibang wika ay naiintindihan mo na ngayon. Binigay niya yung interpretation. Magtataka ka, nangangailangan pala ng prayer mga kapatiran natin na nasa ibang lugar. Biglang magpapakita ang Panginoon sa iyo ng isang tao, ng isang pangyayari. Nag-grow po tayo sa intercession. Kapag nagpapatuloy po yon, makikita mo ang paglago mo, kapatid. Sabi po ng Ephesians 6:19, and pray for me. Ang sabi po ni Paul, pray for me too. Ask God to give me the right words so I can boldly explain God's mysterious plan that the good news is for Jews and Gentiles alike. Ang tanong, alam niyo po ba ang prayer request ng inyong pong pastor? Alam niyo po ba yung pinagdadaanan ng lingkod ng Panginoon? May mga hayag na alam natin, pero yung hindi hayag, yan ay binibigay ng banal na Espiritu Santo. Kaya kailangan po talaga yung tayo manalangin. Mamaya, gusto ko pong gawin natin, isa sa prayer natin, yung mga pastor natin, ipagpipray natin. And let God speak to us, ano ang binibigay na panalangin para sa ating mga pastor. Ang sabi po ng verse 21 pa rin, Jude 1, keep yourselves in the love of God. Bakit kailangan tayong manatili sa pag-ibig ng Panginoon? Because in Matthew 24 verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Kaya kailangan nating bantayan yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Ito pong tatlo na aking pong binanggit, your faith, your prayer in the Spirit, and your love for God, ito po ay nakasentro doon sa proseso na aking binabanggit. This is the central process na kung saan ito po ang maging pangunahin na dapat po nating palaguin sa ating pong buhay. Huwag kang papayag, ito pong 2024 na hindi po mag-build up ang ating faith, na hindi tayo lumago sa ating pananalangin sa Espiritu at manlamig yung ating pag-ibig sa Diyos. Dapat ngayon pong 2024, ikaw ang pinakamalakas na faith, pinakamatinding manalangin sa Holy Spirit, at pinaka nagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, this is a continuous process. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue. Nakita niyo po, it is a continuous process. The building up of the church, this will continue until when? Until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Verse 14, then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. In other words, we will be unshakable. Verse 15, instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Pakitignan ulit ang katabi po nyo. Kamukha na po ba siya ni Lord? Huh? Sigurado kayo?
kamukha na ba siya ni Lord? Kapag sinabi pong kamukha ni Lord, hindi po yung matangos ang ilong. Puti yung balat, di po yun. Doon po sa ating pag-uugali. Hanggat hindi pa po natin kawangis si Lord, tuloy-tuloy ang building up. Kasi ang sabi dito, until, sabi tayo malakas, until makarating tayo sa standard, yung complete standard of Jesus Christ. Kaya ang model natin ay hindi po ang pastor. Ang model natin, si Lord. Kasi ang pastor, limitado. Although, syempre, kamukha po ni Pablo, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Kaya, ang ini-imitate natin, yung pong nag-i-imitate kay Jesus. Kasi po yung nag-i-imitate kay Jesus, ginagawa din niyang standard si Jesus. Kaya pare-pareho po yung standard natin ang Panginoon. Paano po ba magmahal si Lord? Paano po ba nagiging patient si Lord? Paano po nagiging mapayapa ang Panginoon? Paano nag-aalaga ng tupa ang Panginoon? Paano po nakikipag-ugnayan ng Panginoon? When you talk about relationship, when you talk about service, when you talk about faith, always look at the standard demonstrated by Jesus Christ. Lastly po is collaborative process. Kapag sinabing collaborative process, tayo po'y tulungan sa ating paglago. Yan ang dahilan kung bakit pumupunta po tayo dito. Pwede naman mag-isa sa bahay. Pwede po yun. Pero hindi sa lahat ng panahon, mag-build up kang mag-isa lang. Kailangan natin ng samahan, kamukha po nito. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. Ito ay ginagawa na ninyo, ipagpatuloy pa ninyo, ang sabi po. 1 Corinthians 14:26, what then, brothers, when you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation, let all things be done for building up. Na kapag po tayo nagki-care group, tayo po'y nagkakaroon ng fellowship, dapat may dala-dala ka. Huwag ka lang magdala ng pansit. Huwag ka lang magdala ng handa. Dapat may dala ka. At yung dala mo, pampalakas sa kapatid mo. Ang sabi dito, meron ka bang awit? Meron ka bang lesson na iyong natutunan na personal? Meron ka bang revelation sa Panginoon? Meron ka bang ibig sabihin po niyan, yung prayer mo? At meron ka bang interpretation? Pagsama-samahin natin lahat yan. Meron siyang meron siyang interpretation, meron siyang revelation, meron siyang lesson. Hallelujah. Ito may pansit. Praise God. Pag nagtipon-tipon tayo, may dala tayong lahat pampalakas. Kapag nagsama-sama tayo, that is building up one another. Kaya pakisabi sa katabi, ka pwedeng mag-absent. Kasi yung dala mo, may makikinabang doon. There is something in you that will build up other people. Kaya kami po mga pastor, we see to it, hindi po kami nag-a-absent kapag po tinitrain ang mga leaders. Ayaw po namin yung mga nare-receive naming revelation ay hindi matanggap. Kumisan nga po yung mga pastor natin, kahit po, kakanyano po na eh. Kumisan din nyo alam, may nararamdaman sa katawan, pero babangon kasi yung revelation, kailangan matanggap. These people needs to be built up.
At kung ganyan yung ating damdamin, na every time na pupunta tayo ng gawain ng Lord, hindi ka pupunta hanggat hindi ka magdadala ng pagpapala. Pupunta ako sa gawain ng Lord, hindi para tumanggap lang. Pupunta ako bilang kalakasan. Kaya, kapag pinapag-share ka, mag-share ka. Kapag kailangan mong mag-testify ka. Yun nga po yung mga nakaka-bless. Yung po may mga pinagdadaanan kapag mag-testify sila, hindi pa man po nag-preach yung pastor, na-build up na po yung mga tao. Tapos magdadalingan pa tayo sa bawat isa. Nararamdaman natin, pumasok po tayong pasas, no? Lumalabas po tayong mga ubas. Yan ang nangyayari po whenever we gather together. And my last verse is Hebrews 10:24-25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some. Yung mga iba po kasi, nineglect na po nila, hindi nila pinagpatuloy yung kanilang pagtitipon. Pero ang sabi dito, we will not neglect, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Lalo nang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, dapat lalo tayong nagsasama-sama. This 2024, dapat palalaguin po natin yung pong samahan natin sa care group. Dito po tayo lalong magiging masipag. Yung pong mga hindi na ipinagpatuloy na mga care groups this 2024. Ang sabi dito, let us stir up one another. Yung pong hindi na dumarating, stir them up in prayer. Stir them up in battles in prayer. Yung ilaban sila sa panalangin. Kailangan magtulungan po tayo. This is a collaborative process. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Aawit po tayo sa ating Panginoon. Kanina pa po, nag-change na po yung atmosphere. The atmosphere was changed because the presence of God is here. Because the Spirit of God is here. We will continuously declare that there is a change of atmosphere. Yung po mga nang hihina, mararamdaman mo yung lakas. Because of a change of atmosphere. The atmosphere is changing now. Because the Spirit of the Lord is here. Paniwalaan mo. At yung pong change of atmosphere, let us pray, that will be brought inside our own houses. Sa iyong opisina, saan ka man paroroon, dadalhin mo yung presensya ng ating Panginoon. Come on, let's sing this song. Lift up your hands to the Lord right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflowing this place.